Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you Sometimes think. we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Acting Chairman Senator Erwin Tulfo said the Blue Ribbon Committee will reopen its probe into alleged anomalies involving flood control funds. Outgoing Justice Chief Boying Remulla signs an immigration lookout bulletin against 33 individuals over flood control project anomalies. The Bureau of Internal Revenue files billions worth of tax evasion complaints against the Diskaya couple. The proposed on-program appropriations for 2026 has reached 250 billion pesos under the National Expenditure Program. First in the news, the Senate Blue Ribbon Committee's probe into the alleged multi-billion peso flood control anomalies will continue. That assurance came from Acting Chairman Senator Erwin Tulfo, who vowed not to let the hearings be derailed despite earlier suspensions. Tulfo also signaled that if no other senator accepts the chairmanship of the committee, he is ready to take on the responsibility full-time. I'm sure baka may makita pa si Senator Siguro. Kung wala na talaga, wala talaga mapili, then why not? Senator? It's part of my responsibility. But the senator admitted that parliamentary courtesy, a tradition preventing lawmakers from being compelled to testify against each other, remains a stumbling block in the probe. Tulfo argued it may be time for the Senate to reconsider this practice so that powerful figures can be made accountable. Siguro pag ako, babaguhin ko, I'll have to consult with the Senate leadership. Ano ba ito? Alisin na natin itong interparliamentary courtesy. Kasi ito yung sadabal eh. Dahil because of this courtesy, respeto, hindi na iimbitahan. Yan, so si Senator Erwin Tulfo is currently the acting chairman of the Blue Ribbon Committee. Kasi siya yung vice. Kasi siya yung vice, so siya na-elevate automatically following the denial of hindi pagtanggap ng ibang mga napusuan tulad din na Senator Risa Ontiveros, Senator Raffy Tulfo. Yes. Sino pa ba ang nag-decline? Well, si Senator JV declined also, and Senator Kiko Pangilinan, because sabi nga niya, he is already chairman for 3 committees already. Tapos si Senator Pia Cayetano is still praying about it. Yun nga, tulad na nabanggit ko kahapon, she is no stranger to this because in the 19th Congress ay naging chairman na siya ng Senate Blue Ribbon Committee. And if I'm not mistaken, siya pa yung kauna-unang babae na nakapag-chair nito. Kasi ito yung one of the major committees nga dito sa Senado. But the question here right now, as Senator Tulfo will temporarily chair this committee, ay sabi nga niya, tuloy naman yung investigation, but the question remains if it's going to be public pa, because the last time before Senator Ping Lacson resigned as the chair of the committee, sabi ni Tito Soto, magkakaroon pa rin pero baka through an executive session na lang. Because may mga higher names supposedly na ilalabas. But I think that will not work well against the senators if gawin nilang private yan. Kasi may backlash lang ang ICI na hindi public not for public viewing yung mga hearing nila eh. Tapos gagawin mo itong private, di ba? Sa executive session. So sasabihin ng taong bayan, bakit yung tinatago? Ba't ayaw niyo pakita sa amin? Alright, Justice Secretary Boying Remulla has signed an immigration lookout bulletin against 33 individuals over flood control project anomalies. Mobile journalist Arles de los Santos has the report. Amid the ongoing investigation of the anomalous flood control and other infrastructure projects of the government, the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, has requested the Department of Justice to issue immigration lookout bulletin orders for officials involved on Wednesday. Included in the list are some of the incumbent lawmakers, such as Senators Francis Chiz Escudero, Joel Villanueva, Junggoy Estrada, as well as former House Speaker Martin Romualdez. Also in the list are former Senators Ramon Bong Revilla Jr. and now Makati City Mayor Nancy Binay. The lookout bulletin request of the commission has been approved by Justice Secretary Jesus Crispin Remulla.
As per the ICI, the timely issuance of this ILBO is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. On the same day, the Independent Commission for Infrastructure has invited former House Speaker Martin Romualdez to attend its next hearing scheduled on October 14 to discuss and confer with Commission his familiarity and knowledge regarding the budget insertion as well as DPWH flood control projects under his tenure as the highest official of the House of Representatives. Meanwhile, the Bureau of Customs will begin its formal seizure proceedings regarding the luxury cars of the contractor couple Sara in Curly, Discaya. Among those to be looked into are the 13 of the 30 seized vehicles that are discovered to be lacking documents such as import entry and certificate of payment. If proven smuggled, the BOC will move to auction the vehicles, eyeing a 90-day auction if possible. Doon sa 30, 13 doon yung inisyuhan namin ng seizure order na. Ibig sabihin, formal na proseso na kapag yan ay talagang nakita namin for the final step, wala pa rin sila maipakita ng tamang dokumento, yan ay magiging forfeited in favor of the government. Ibig sabihin, sa pamahalaan na yan, at pwede na namin yan i-bid o i-auction. At yung mapagbibilihan yan ay ipantutulong natin sa mga programa ng gobyerno. Kapatid Arles de los Santos, we are One News. Yan, yung mga 13 na yun na binanggit kasi daw, wala, it's either hindi tax delinquent, hindi proper taxes ang nabayaran, or yung import permits ay hindi Amid the malinis. ongoing Pero what is clear naman is they bought it from certain individuals or organizations. Pero ang nagkakaproblema, itong mga company na nag-import ng car, yun ang lack of paperwork daw. Oo. So yun ang nagiging issue nila. Okay. Ako naman I wanna go back dun sa pag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order ni outgoing Justice Secretary Boying Remulla against 33 individuals. Kasama nga dito yung mga kilalang senador, di ba? I think yung unang list hindi kasama si Senator Villanueva at si Senator Revilla, pero eventually dumating yung kasama na yung kanilang pangalan. So, ito ay lookout bulletin order. Hindi po ito katulad ng hold departure order, HDO, na kapag nandoon na sa airport ay pwedeng pigilan, no? Ito ay notification lang na itong mga certain individuals na ito, let's say for example, sila ay lumabas ng bansa, malalaman natin. Ano yan? These are usually issued to people with pending cases. Yeah. Pending. Yung hold departure order naman, the court has to issue that. You have to request it to the court. If you remember kay former GMA. President PGMA, yung hinabol nila, yung hold Secretary departure De Lima at that time. She was on her way to the airport, tapos they were at the court, hinabol nila yung hold departure order, diba? Tapos itinawag nila sa airport. So yun po yung difference yan. It doesn't mean that they're guilty, itong mga names. Make no mistake about it, it's just simply saying na we're taking a look at them habang may pending cases Kasi sila. they're investigating it pa, especially in the ICI. And if ever the court finds that there's sufficient evidence to go to a trial, then they will be summoned to face the judge, di ba, para to enter a plea. So that's why they're needed, their physical presence is needed in court. So especially wala pa talaga. Alam ko ngayon manunumpa si si Secretary Boying Remulla as the ombudsman. So kailan siya if he will immediately act on filing cases, yun ang hindi natin din alam, ano. So kaya ngayon ilbo muna, kumbaga sabi nga nila. Pero people are saying also, is the ICC doing this para ipakita sa tao na may ginagawa sila, because ICI, sorry, no, ginagawa ito para may mapakita sila sa tao na of course may nangyayari sa kanilang investigation, because I think magbo 1 month na tayo through this investigation na to. At syempre people are anxious already, 'di ba? Asan na yung mga dapat na kasuhan, hindi pa natin nakikita 'yun. Well, it shouldn't be rushed, 'di ba? Kasi anong nangyayari if you rush justice, minsan nagkakaroon ng error eh. And we want the proper people. We want justice, but we also want the justice to be served to the right people. Sana hindi faster, fall guys. hindi yung matagal. And I hope it doesn't end with si Zaldico. I hope it goes further kung sino man ang involved. Because I don't think na si Zaldico lang ang nanditong involved. Mayroon pa ibang personalities dyan that are bigger.
Kasi why would a congressman be that brave kung alam niya wala siyang bigger backer? But since nag-start na institute nga itong ICI na to, I think dalawa na yung kumbaga na nagawa nila na recommendation na makapag-file ng kaso dito sa mga individuals. No, pero agree ako sa mga professor tsaka legal luminaries, di ba? Bakit may ICI? Ipasa mo na lang sa ganun naman ginagawa nila di ba? Meron silang investigation, pero eventually, it's still recommendation bibigay nila sa ombudsman. And the ombudsman will also collate and gather all these gawin evidence na lang sana yung pera sa ICI before they can file a case. Magbuo ng task force sa loob ng ombudsman to investigate flood control projects. Pwedeng ganun sana. Alright, the Bureau of Internal Revenue is going after the Diskaya couple, filing billions worth of tax evasion complaints. At the same time, the Anti-Money Laundering Council has frozen billions in assets linked to the flood control scandal. Here's the report. The Bureau of Internal Revenue has filed multiple tax evasion complaints against contractor couple Curly and Sara Diskaya. According to the BIR, the Diskaya's total tax liabilities from 2018 to 2021 reached 7.1 billion pesos. These stem from undeclared income taxes, unpaid excise taxes on several luxury vehicles, and failure to pay documentary stamp taxes from the sale of their company shares. The Bureau added that more cases could still be filed pending ongoing audits of their other firms. Tayo na ganito kalaki ang tax liabilities nito at hindi pa tayo tapos dito. Nagsisimula pa lang tayo. The BIR said that the Diskayas were given due process, citing several notices and subpoenas that went ignored. Nahihirapan tayo dahil medyo pasaway din unang-una binibigyan din natin ng due process na ganyan. So minsan hindi nila tinatanggap yung mga notices. Meanwhile, the Anti-Money Laundering Council secured its fifth freeze order from the Court of Appeals, this time against some DPWH officials, contractors, and their relatives in connection with the flood control scandal. The AMLAC did not name the individuals but said that so far, they have frozen assets worth 4.4 billion pesos. Officials added that it may also move to freeze the assets and bank accounts of politicians linked to the case. Pag-coordinate na rin tayo sa LRA, Land Registration Authority, para malaman po yung kanilang mga real properties, at sa LTO naman para malaman yung kanilang mga sasakyan. The AMLAC said it will also go after properties abroad belonging to those involved in the case. For News 5, Camille Samonte, we are One News. Okay, so again, tatlo yung kanilang nakikita pagdating sa tax evasion claims nga complaints dito sa mga Diskaya couple. One would be nagkaroon daw ng lifestyle checks, no? Kinumpara nila dito dun sa income tax na kanilang binabayaran. Two is a documentary stamp doon sa mga pag-divest nila ng kanilang shares doon sa supposedly mga companies nila, hindi naman pala sila nagbabayad ng tax doon. And of course, yung mga luxury cars na nabili nila, doon nila titingnan. Di ba yung pinag-uusapan nga natin off-cam kanina, kung hindi mo sila mahabol sa mga matitinding kaso, habulin mo sila sa tax. That's a long-used tactic by a lot of governments going after powerful people na wala kang evidence of crime, specific crimes against them. So, daanin mo sa tax, patong-patong na tax cases that will amount to a number of years. So, it gives them the jail time na gusto nila. Ginawa nila, di ba, sinabi ka natin, kay Al Capone. Oo, hindi nila maano siya sa habulin mo sa tax. Kasi si Al Capone was dealing illegal alcohol at the time during Prohibition. But they couldn't prove it because wala naman nakadirekta sa kanya. So ginawa nila, patong-patong na tax cases na aabot ng decades of prison term. So which was okay naman for them na. And even, sabi nga ng BIR, hindi lang daw sila Diskaya couples yung nakikita nila dito. They are going to be investigating a lot of personalities as well, especially mga involved din daw sa flood control anomalies na to, na pwede nilang habulin through tax. Ako sa kanila, dalian nila na out of flood control. Tingnan nyo lahat ng infrastructure projects. Oo. Ito kasi BIR to. I know, but I'm saying yung all institutions investigating should now take a look. Ngayon na napakaingay ng issue sa flood control corruption, tignan nila lahat ng projects because itong mga ibang corrupt sa mga other projects na hindi flood control, baka naglilinisan ng documents. And we were talking about this na last week, di ba? Doon sa agriculture, di ba? Yung mga farm to road projects, wala
meron din mga ghost farm-to-market projects, meron ding anomalies doon. Sa DOH. Overpriced diba? Yung mga overpriced roads yung farm-to-market. Napakamahal daw. As I was saying, issue din nila doon yung mga clinics na ghost din. Diba? So, ito ay simula pa lang, kumbaga, ng sabi nga nila, tip of the iceberg lang. Dahil the rest ay marami pa tayong madidiscover pagdating sa corruption. Nothing new. Oo. Alright, a male vlogger, Mike Romero, was arrested by the National Bureau of Investigation after posting a photo of President Bongbong Marcos with the caption, "Headshot." Marcos was visiting quake-struck Bogo City at the time of the post. The NBI said Romero was charged with inciting to sedition and violating the Cybercrime Prevention Act. He explained that the post was meant as wordplay and denied any intent to threaten the president. Public Works Secretary Vince Dizon revealed that 421 out of over 8,000 flood control projects initially inspected nationwide were found to be ghost projects. Dizon made the disclosure during the Independent Commission for Infrastructure's press conference today. For updates, we have Mobile Journal Arles de Los Santos reporting live from ICI office in Taguig City. Arles. Magandang umaga, Angela at Diego. Katatapos nga lamang ng press conference dito sa ICI ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasama nga itong si ICI Executive Director Brian Hosaka, kung saan nga nadiskubre at i-disclose sa media ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa 8,000 na mga flood control projects na sinuri ng pamahalaan, 421 sa mga ito, flood control projects pa lamang ay natagpuan na 421 sa ito ay mga flood control projects na ghost projects. Napag-alaman yan sa koordinasyon sa NEDA, AFP, PNP at DepDev, at ang lahat ng mga flood control projects daw na yan ay matatagpuan sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas. Mayroon sa Luzon, mayroon sa Visayas at mayroon sa Mindanao. Bukod pa dyan, challenge daw sa ICI na suriin kung paano nga ba ang magiging proseso at pangdami pa ng mga proyekto na kanilang nakikita at sa dami daw na ito may ilan sa mga top 15 contractors na ni-reveal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasama din sa mga contractor ng mga ghost projects na ito. Pero sa ngayon ay kailangan pa daw suriin at malaman, tukuyin ng ICI kung magkano nga ba ang kabuang halaga ng 421 na ghost flood control projects na ito. Arles, yung binanggit mong 421 na ghost projects out of 8,000 plus, kasama na ba dito yung count ng mga substandard projects? Kasi part of the corruption scandal din yan Sa kasamaang pala, Diego, ay hindi pa dito kasama yung mga substandard flood control projects at maaaring madagdagan pa ang bilang na ito dahil nagpapatuloy nga ang koordinasyon ng ICI at ng DPWH sa iba pang mga sangay ng ating pamahalaan. Kagaya na nga lamang na nabanggit ko kanina ng DepDev, ng AFP, PNP at NEDA. Kaya sa mga paparating pa rin ng mga araw ay maaaring asahan natin na mas dadami pa talaga ang bilang na ito. At sa ngayong araw din, inirequest na nito ni Secretary Vince Dizon na babaan ang load, ang LOA ng mga district engineer dahil daw sa pursuant sa desisyon noon ni dating DPWH Manuel Bonoan, yung dating 400 million na para sa isang distrito ay maaring kumbawasan daw ng 200 million pesos na lamang at yung 150 million pesos naman sa mga mas maliliit na distrito at kumaari daw na maging kalahati din. Ito daw ay para mas makontrol nga itong nangyayari na investigasyon at malaman pa kung paano nga ba ang nagiging proseso ng mga DPWH district engineers kung paano nga ba nalalayout itong mga programa. Pero ayon kay Secretary Vince Dizon, marami pa na mga investigasyon ang isinasagawa ngayon patungkol sa mga flood control projects na ito at karamihan dito need na talagang suriin kung ano nga bang administrasyon din ito na kasailalim. Maaring may mga nagawa o nasimulan sa nakarang administrasyon o sa administrasyon na ito mismo. Pero ang mga impormasyon ay kailangan pa daw na suriin ng ICI. Arles, I understand itong 421 na initially inspected by the DPWH na flood control
ghost flood control projects ay mula sa iba't ibang lugar. But would you know kung meron dito ay nagmumula sa Ilocos? Because a lot of people are asking right now kung in the sake of fairness, alam natin taga Ilocos ang ating Pangulo. Congressman Sandro Marcos is also from Ilocos. Are they also looking at their own turf? Sa ngayon, Angela, ay walang dinisclose kung saan nga bang specific area mayroon na mga ghost flood control projects na natagpuan dito sa 8,000 na mga programa na sinuri. At bukod pa dyan, aasahan na kung magkakaroon man ng disclosure ay sa mga paparating pang araw. Talagang naging limitado lamang yung impormasyon na naibigay nito ni Secretary Vince Dizon. Kailangan pa natin hintayin sa mga susunod pang araw kung meron nga ba dito ang nasa Ilocos. Pero sinigurado naman ng DPWH na magpapatuloy ang kanilang investigasyon at pagsuri sa iba pang mga flood control projects ng ating pamahalaan. So yung mga ghost projects na hindi binanggit kung sino yung mga contractor dyan? Wala pang binabanggit, Diego, kung sino ang mga kontraktor, pero medyo may pahaging sa Secretary Vince Dizon at sinabi na may ilan sa mga kontraktor ng mga programa at proyekto na ito ay kasama doon sa top 15 na ibinigay ng Pangulo. Pero meron daw na iba na hindi naman kasama, so maaaring kumapal pa yung listahan ng mga flood control contractors na sisilipin at iimbestigahan dahil parang mas lumalawak daw itong investigasyon nga na isa nasagawa at medyo nagbiro pa nga si Secretary Vince Dizon na sakto, paparating na ang ghost month o ang ghost season, itong Halloween. Kaya lumalabas daw itong mga flood control projects na ghost din naman pala. Yun nga, I wonder kasi paano nila na-prioritize yung mga areas out of 8,000 flood control projects na sabi nga nila allegedly anomaly, and of course meron pa dyan yung mga naglalagay, nag-e-enter ng kanilang mga observations sa sumbong sa Pangulo website. Inuuna ngayon ng DPWH yung top 15 na contractors na nilabas si Pangulong Bongbong Marcos, tama ba? Actually, Angela, lahat ito, lahat ng mga may mga maanomalya at kasama sa mga naisumbong doon sa website ng ating Pangulo, sa mga sinusuri ng ICI, at talaga daw walang sasantuhin. Dahil kung matatandaan natin, itong ICI, sa pagkakabuo nito, lahat ng mga infrastructure projects sa nakaraang 10 taon, administrasyon man ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Pangulong Rodrigo Duterte at baka maaaring umabot pa sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, lahat daw yan ay susuriin. Pero ang talagang striking dito, Angela, ay ito pa lamang sa 8,000 projects ay itong 421 mga ghost flood control projects pa lamang. Wala pang mga substandard, wala pang mga pending at tiniwangwang ng mga contractor, kaya talagang malayo-layo pa ang tatahakin ng investigasyon na ito. Okay, Arles, since you're there na sa office ng ICI, would you know also kung meron pang maidadagdag sa listahan ng mga mailalagay sa Immigration Lookout Bulletin Order? Sa ngayon, Angela, ay yung pinakahuling listahan na nakuha natin dito sa DOJ, ay kasama nga yung ilang mga congressman na binanggit doon sa Senado na may kinalaman daw sa mga flood control projects anomalies, at bukod pa dyan yung ilang mga incumbent senators kagaya na lamang nila Senator Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, at maging ang dating mga senador na sila dating Senador Nancy Binay at dating Senador Bong Revilla. Sa ngayon, ayun pa lamang ang nakukuha natin na impormasyon para sa Immigration Lookout Bulletin, pero inaprubahan na yan ni DOJ Secretary Crispin Remulla, at bukod pa dyan, inimbitahan na rin itong si dating House Speaker Martin Romualdez na bumisita nga dito sa ICI sa paparating na Martes, at gayon din ang pagsabtina kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos reporting live from ICI office in Taguig. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. The U.S. State Department has flagged corruption as a persistent challenge in both the public and private sectors in the Philippines. Here's the report. Investor confidence in the Philippines remains shaky as concerns over corruption continue to linger among local and foreign investors. Michael Ricafort, head of economic research at RCBC, said the country's financial markets are already feeling the effects. For example, the peso was weakened against the dollar, driven largely by investor sentiment and concerns about government accountability.
Ricafort explained that political noise has kept the peso at the 58 level in recent months, although it has now stabilized. Parang nasa sidelines muna, wait and see muna yung mga market players pag ganyan Hanggat mag-stabilize yung political noise or at least may makita silang resulta, no? Yung meaning to say yung di ba, yung kung sino man yung nagkasala, to be held accountable by the law. Ricafort said that if anomalies, especially in flood control, aren't addressed, the economy could face a domino effect. Medyo babagal yung spending, lalo na sa infrastructure ng pamahalaan. Medyo babagal yung ekonomiya. Pero ang kapalit niyan, magnanarrow yung budget deficit. Kasi mas malaki yung ginagastos kaysa kinikita ng pamahalaan. It all starts and ends with good governance. He also stressed the importance of adhering to global environmental, social, and governance, or ESG standards, with good governance at the center of economic stability. For the Makati Business Club, Executive Director Apa Ongpin stressed that corruption makes the Philippines less competitive in the global market. It makes us even more uncompetitive. Yeah. Already we're uncompetitive in so many ways. But, it is really a crisis that will impact us economically. The concern over corruption was also highlighted in the U.S. State Department's latest investment climate report. The report points to the slow, redundant, and sometimes corrupt judicial system, weak infrastructure, heavy traffic, and the Bureau of Customs as major obstacles to doing business. In 2024, the Philippines ranked 114th out of 180 countries on Transparency International's Corruption Perceptions Index. For News 5, Gerard de la Peña, We Are One News. The proposed unprogrammed appropriations for 2026 has reached 250 billion pesos under the National Expenditure Program. Akbayan Representative Chel Jokno flagged that the items under this budget line include big-ticket pre-planned projects, such as foreign assisted programs, the AFP Modernization Fund, and health emergency allowances. We cannot continue to treat the unprogrammed appropriations as a magic pot where projects are dumped without accountability. To Speaker, colleagues, I therefore propose that we reduce to zero the unprogrammed appropriations line in the budget. Kami po sa Akbayan Party List ay hindi papayag na gawin gatasan ng kaban ng bayan. Malacanang, however, defended the allocation, saying it will only be released with proper documentation and safeguards in place. Hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under unprogrammed appropriations. The Budget Amendments Review Subcommittee of the House Appropriations Committee has slashed the funding for some items under unprogrammed appropriations. Let's discuss this with Senior House Deputy Minority Leader, Congressman Egay Erice. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Thanks for joining us again. Hi, good morning. Good morning sa inyo. Opo. Alright, nako, ang dami po namin gustong itanong sa inyo. Unahin ko lang po ito, kasi sinasabi po ng Coalition of Civil Society Organizations and Budget Watchdogs na there is 230 billion pork in the House version of 2026 national budget. Your thoughts on that? Well, hindi ko malaman kung ano yung sinasabi nila pork. Baka yung sinasabi nila kasi yung flood control funds of 255.5 billion slashed by scrapped by the president himself. Yun yung pinanggalingan ng mga ibang mga appropriations. Pero si presidente rin ang naglagay ng ng menu. So ang menu for the 255.5 billion ay yung una for health services. Kaya lang merong MAIP. May MAIP, yung iba for infrastructure, yung iba naman for MAIP. Yung MAIP, yun yung sinasabi nila na pork. Yung isa naman sa education, may for school buildings, computers. Hindi ko alam kung ano yung pwedeng matawag na pork doon sa ganong sistema. Parang ang sinasabi nila, Kong, kasi parang napupunta daw sa mga ayuda programs. Yes, doon naman sa DOLE, yung tupad,
GIP, yung Government Internship Program, at sa sa DSWD yung IX, yung Assistance for Individuals in Crisis Situation. Doon na ilagay at yan ay yan ay call of the President. Siyang nag-design yan para inalis mismo. Ako, I don't agree with removing all the flood control funds. Kasi by next year, kung hindi natin, especially in Metro Manila, kung hindi natin lilinisin yung ating mga major waterways, talagang mas tataas pa yung baha at lalong mapipinsala yung mga mamamayan. Pero that's the President's call. Pagdating naman sa IX, ang importante talaga sa merong mga social, yung absorptive capacity of the DSWD, kailangan masiguro na yung mga social welfare officers nila yung mag-determine kung magkano yung mga pangangailangan ng talagang mga tao na sa crisis situation. Pagdating naman sa DOLE, mataas ang respeto ko sa sa DOLE kasi nakita ko na talagang very transparent sila. Gumagawa sila ng paraan para maiayos yung release ng pondo ng TUPAD at GIP. At ngayon, meron na silang program with the DepEd, yung ARAL program. Instead of giving it to individuals na magwawalis lang, ang ibibigay nila to sa college students, parang educational assistance. Kapalit noon, magtuturo sila ng reading and writing sa mga non-readers sa elementary school. At meron din program para sa mga retired teachers na wala nang ginagawa. Bibigyan nila ng TUPAD or government internship program na sila naman yung magtuturo for yung sa ARAL program ng DepEd. So may mga magaganda naman. Ang importante lang talaga sa implementation na may ayos. Kasi noong nakaraan, talagang eleksyon, naging patronage yung pondo. Kung I'd like to touch up a little yung binanggit nyo kasi, yung sa flood control projects na totally na hindi ilalagay daw sa budget. Pero ang suggestion daw kasi ng ibang lawmakers, bakit hindi nila mag-identify yung urgent flood control projects na kailangan gawin, tapos yun daw pondohan. At paano na po rin yung mga ghost projects na critical na walang nakatayo, pwede bang pondohan daw yon para maitayo man lang to mitigate yung mga flood problems? Alam mo, ang problema kasi sa yung mga nakaraan, yung implemented during the 2023-2024 GAA, talagang mahirap ipagpatuloy kasi hindi natin alam kung paano nila sinimulan yon at yung iba talagang ghost. So, under investigation, so hindi naman pwedeng galawin dahil tuloy-tuloy yung investigation doon. Pero yung pinagmulan naman ng galit ng presidente yung Metro Manila nung nakaraan na bumagyo dito, nag-uulan, bumaha. Yun ang nagtataka ko, bakit hindi nilalagyan ng pondo? Ang sabi ko nga during a privilege speech, sinabi ko baka pwede si Presidente Bongbong na ang maging flood control czar. At least sa Metro Manila para pagdating ng tag-ulan next year, may magbago. Kasi kung iiyak lang siya, magagalit lang siya, tapos wala namang mangyayaring pagbabago, anong sasabihin ng mga mamamayan? Tingin ko napakadali na bawasan ng baha at pabilisin ng paghupa ng baha dito sa Metro Manila. Kasi meron tayong almost 600 kilometers of waterways. Yes. Na for the past 10 years, hindi ito na-dredge. Kasi inalis ng Department of Public Works yung item na dredging kasi nga nagkaroon ng controversy. Dahil dyan sa controversy na yan, hindi hinuhukay yung mga waterways. Alam mo ba, ang kwenta ko dyan, kung huhukayin lang natin yung almost 600 kilometers of waterways, may makukuha tayo dyan at least 8 to 10 million cubic meters of solid waste and silt. So pag alis mo yan, merong carrying capacity ang mga waterways na yan, karamihan dyan mga natural waterways. So may carrying capacity for floodwaters yung ating mga waterways. Malaki ang ihuhupa. Ayon sa JICA, World Bank Study, kung malilinis lang natin yung ating mga waterways, at least mga 50% ng
ng baha, huhupa at from 3 hours, mabilis, mga 30 minutes lang huhupa na yung baha. At kung si Presidente ang flood control SAR, alam mo, madidisiplina niya yung mga local government officials dahil meron siyang General Supervision Powers Authority over local government. At isa sa mga dahilan ng baha dahil doon sa corruption sa koleksyon ng basura. Ang study ng World Bank, mga 30 to 40% lang ng 9,000 tons a day na production ng solid waste ang Metro Manila. So merong naiiwan mga 5,000 tons na pupunta yan sa drainage, sa waterways. Yan ang problema. Malaking bagay po yung Kong, but I think you also pointed out in our last interview na may nakita kayong I think this was sa Caloocan ba na may mga drainage pipes na wala pong tagusan, wala pong exit sa tubig, no? And apparently, sa iba po palang LGU, may mga report na lumabas na wala pong exit din papunta sa waterways. Paano po yung mga ganitong project? May inlet pero walang outlet dun sa mga major waterways. Kaya talagang aapaw din ang pagbaha. Yan yung produkto ng corrupt flood control projects noong 2023, 2024 at 2025 budget. Kaya nga sabi ko, meron pa kasing mga almost 80 billion na proyekto, flood control, na hindi na-release nung 2025 budget. Ang sabi nila, yan daw yung muna gagamitin. Pero line items yan At yung problema natin, dyan nga yung nagkaroon ng mga problema dahil karamihan dyan, mga substandard projects, mga hindi kailangan proyekto, ginawa lang para pagkakitaan. Okay. Let's talk about your privilege speech po. Not so long ago sa Congress at medyo maanghang din po kasi nagbanggit po kayo ng mga several lawmakers doon. Ano pong basis po natin doon? Nabanggit niyo po si Senator Chis Escudero, si Martin Romualdez. Well, ang sinabi ko, hello? Apo, go ahead po. 1.45 trillion pesos in 3 years. Red flag yan, pagka ganyang kalaki yung mga insertions at diversions. That's unprecedented in the history of budget authorization. Pang-5 term ko na to, hindi nagkakaganyan. Nung panahon nga ni Pinoy, 1 billion lang yung mawala dun sa kanyang president's budget. Galit na yun, mag-iinit na ulo noon. At sinasabi niya, pagka binawasan niyo yung aking programa, hindi matutuloy yung aking programa, ibibito ko yung budget kahit magkaroon tayo ng reenacted budget. Pero ngayon, for the past 3 years, nung 2023, more than 200 billion yung insertions and diversions and amendments. Wala namang pinagkaiba, halos yan, tatlong yan. Yung 2024, mas malaki, hindi pa nakikita yan, 500 plus billion. At noong 2025, 473 billion pesos. Yan, red flag na kagad yan. Kasi pinalitan mo na yung yung mga programa na pinag-aralan ng mga agencies. 6 months yung pinag-aralan. Pagkatapos sinubmit yan sa kanya-kanyang level ng kanilang departamento. Tapos sinubmit yan sa DBM, pinag-aralan niya ng DBCC. Tapos sinubmit yan sa presidente, pinag-aralan niya at inaprobahan ng gabinete bago yan ibinigay sa Kongreso. Pero ano nangyari? Parang sinabi ng 19th Congress, Pondo ng Pilipinas kami magdedesisyon. At ang pinakamasama dun sa pinakamalaking diversions, insertion amendments dun sa bicameral conference committee kung saan ang nag-uusap ay ilan lamang miyembro ng Senado at ng Kongreso. Ang sinabi ni Senator Grace po, hindi siya binigyan ng pagkakataon na makialam. Sabi naman ni Speaker Romualdez, through Congressman Puno, sinabi ni Congressman Puno, si Pira naman daw nakakadalo sa BICAM si Speaker. So ano ibig sabihin niyan? Dalawa lang. Si Congressman Saldico at si Senator Chis Escudero. Imposible naman na magkaroon ng mga insertion, amendments, diversion na House lang. Imposible yun. At yan ay alam yan ni Senator Chis Escudero. Okay. So aside from Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez, sino pa po ba doon sa small committee ang dapat natin habulin para po tanungin dito po sa sinasabi nga nila most corrupt budget ng 2025?
Well, ang napag-alaman ko, very powerful noon si Congressman Saldico. Parang sa House, siya lang nagde-decide. What about Congresswoman Estela Quimbo? She is also part of the small committee. Nung nagkaroon na lang problema, saka siya nag-take over as chairman of the Committee on Appropriations. But during ang pag-imbestiga ko, during the small committee, talagang it's Congressman Saldico ang nagde-decide. Well, hindi po natin alam kung nasaan po. Nasa abroad po si Congressman Zaldico, pero kayo po ba ay may balita? Ang pinakamalaking question dyan, kasi alam mo, kung one budget lang, 3 budgets, right. alam ko na dapat yung DBM, alam nila kung ginagalaw na yung budget. Hindi ko malaman. Nakita nila ni Red Flags 2023, 2024. Bakit pumayag pa rin sila na bawasan? Either kasabot sila o very incompetent ang DBCC. Kung ganyan ang mangyayari, hindi pwedeng hindi nila alam yan. Alam ko, magaling na yung mga empleyado ng DBM. Alam dapat nila kung nababawasan at kung saan na pupunta. Yun nga po eh. Oo. Kung tingin niyo po ba may pagkukulang doon ng DBM? Yes, may malaking pagkukulang. Kasi kung binago na yung budget, pinag-aralan yan binago na yung budget ng Pangulo, di dapat sinabi nila sa Pangulo. Ang isa ko nakikita dyan, kasi baka naman ang iniisip nila, because Congressman Saldico is under the protection of Speaker Romualdez, tapos kasama pa si Senator Jesus Cordero, magkakasama naman sila noon. Tapos nandiyan din yung anak ni Presidente. So ang impression, baka itong lahat ng pagbabago na ito ay may blessings ng Malacanang. Baka ganyan na nangyari. At nung nakita ng Pangulo, kaya siya nagalit. So kung yung kay at ang pinakamalaking epekto nito, dapat ito pag tingnan mabuti. 2 proyekto yung inalisa ng yung mga foreign assisted flagship projects, yung subway, yung Metro Subway at yung PNR Elevated Rail. Yes. Pero marami pa. Massive infrastructure. Delays. 200 billion yung tinanggal noong 2024 for Philippine Equity. Yung natin, counterpart natin. Noong 2025, 157 billion yung tinanggal. Anong epekto nito? Yung subway from 2028, dapat matapos ngayon 2032 na. Yung elevated rail dapat 2029, 2032 na rin. Dahil sa mga commitment fees, penalties, tapos dahil sa escalation ng prices in labor and materials, ang haba yung kontrata. So ang sinabi mismo ng DOTR na dahil dito sa pagkakaalis na ito at pagkakadelay na ito, mga 20% minimum yung iaangat ng presyo. 1.3 trillion yung presyo nitong dalawang proyekto nito. So, ibig sabihin, madadagdagan yan ng mga 260 billion. Napapasa ni Juan de la Cruz dahil dun sa pagtatanggal dun sa pondo. Kung ang sinasabi din nila, in regards yung parang sa subway, ang naging issue kasi right of way, ang sinasabi nila, another form of corruption na ginagamit, yung right of way issue. Bakit sa dulo na daw nangyayaring right of way? Bakit bago daw dapat yung project na approve, meron ng clearances na with regards sa mga properties? Hindi, pero pagka yung yung expropriation powers ng gobyerno, napaka-powerful niyan. In 6 days, 30 days, kayang-kaya nila. Ang problema, walang pambayad kasi tinanggal nila yung most of the Philippine equities for the payment of right of way. Yes. Okay, Kong, last question na lang, very quick na lang because we don't have much time. Going back dun sa sinabi nyo kanina dun sa massive infrastructure delays, isa po sa ginagawa po nilang excuse ay unprogrammed funds, which is an issue right now. Gusto po i-abolish sa Congress. Where do you stand on that? And of course, ang sinasabi ng Pangulo, hindi naman daw po pwede na zero program para sa mga zero unprogrammed funds sa 2026 because ginagamit po ito sa several projects and emergency situations. Gawin nilang program funds.
Ilagay nila yung detalye. Unprogram kasi, parang blank check yan eh. Yan ang problema. Yung unprogram funds, blank check yan. Ngayon, kung napakalaki, talagang nakakatakot talaga yan. Kailan kasi mismo si Pangulo po nagsasabi na hindi po pwedeng zero ang unprogrammed funds. Nawawala tayo signal kay Kong. Kong, can you hear us? Modus operandi na. Oo. Naku, nawala. Sayang naman. We would like to know kasi dahil issue yan itong unprogrammed funds. Clearly, sa sinabi ni Congressman Erice, kailangan may mga specific names for gawing program funds. Pero yun nga, mismong ang Malacanang is saying... mismong ang Malacanang is saying na hindi po pwede na zero ang unprogrammed funds because ginagamit nila yun. Well, thank you so much for your time, Senior House Deputy Minority Leader, Congressman Egay Erice. Don't go away, we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines is urging public officials to protect the integrity of the ongoing Senate and Independent Commission for Infrastructure probes into the flood control scandal. Joining us to discuss this further is Father Jerome Siciliano, Executive Secretary of the Episcopal Commission on Public Affairs of the CBCP. Good morning, Father. Thanks for joining us again. Good morning to the two of you. Good morning. Okay. Syempre, Father, we would like to know po yung stand ng CBCP on how is the investigation going on po sa side po ng ICI, of course, yung in partnership with DPWH. Kayo po ba ay natutuwa dun po sa nangyayari investigasyon ngayon? May pinatutunguhan po ba? Well, hindi pa naman tayo kagad makakapag-assess o evaluate ng ginagawa nila. Pero ang malinaw lang na sinabi doon sa letter na pinalabas ng CBCP, sana magkaroon ng transparency doon sa pag-iimbestiga. At kinatatakutan din ng simbahan yung magkaroon ng whitewash, magkaroon dito ng pagtatago, at baka hindi talaga yung katotohanan ng lumabas dito. So ito naman ay mensahe lang para masigurado natin na yung proseso na ginagawa ay para malaman talaga yung katotohanan, matukoy kung sino yung mga gumawa ng mga pagkurakot sa kaba ng bayan at mapanagot kung sino man ang dapat managot. So in other words, Father, ang suggestion po niyo is sana i-televise nila live or at least i-live stream ang mga hearings ng ICI? Marami pong pamamaraan ng transparency. Yung binanggit po ninyo ay isa lamang sa mga pamamaraan yan. So depende na ho sa ICI ngayon kung tutugon po sila doon sa panawagan ng simbahan na gawing transparent. Ang ibig lang naman sabihin nito ay dapat alam ng publiko kung ano yung nangyayari doon sa loob. Dapat yung mga detalye siguro ay meron ding nalalaman ng publiko kasi para nga mawala yung agam-agam sa isipan ng mga tao na baka naman ito ay hindi talaga totohanan na pag-iimbestiga. So kumbaga, siguro yung context niyan ay mukhang yung taong bayan ay medyo, alam mo na parang dala na kami sa mga pangyayaring ito. Kaya palagay ko naman, na may ginagawa na kayo ngayon, totohanin nyo na. So, i-involve nyo naman kami dito. At least yung involvement namin dito ay malaman man lang namin kung ano ba talagang ginagawa ninyo, ano na ba talaga nangyayari, sino ba yung inimbestigahan, ano ba talagang kanilang ginawa, parang ganun lang. Okay. It's good that you mentioned that, Father, no? Yung, kumbaga, yung pagod na yung ating mga kababayan sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. But time and again, based on our history, kapag po may mga ganitong klaseng expose, nagkakaroon nga po ng mga investigasyon, may nakukulong, pero at the end of the day, nakakawala pa rin po sila pag iba na po yung administrasyon. But do you think this time is going to be different? Well, we're hoping that this is going to be different because we wanted the process to really be, truthful and at the same time, may sense of accountability. Kasi kung halimbawa yung binanggit mo ay mangyayari ulit, parang pinadama mo lang yung tao, parang pinagbigyan mo lang para may masabi lang na may nanagot naman . So sana nga talaga ay kung makukulong ay makulong talaga. Nakakalungkot dahil yung isa pong kasama o kaya may kagagawan ng PDAP scam, siya lang po yung nakakulong samantalang ibang mga kasama niya ay
Tumakbo pa nga yung iba at nanalo pa yung iba. So ibig sabihin, sana hindi na maging ganun ang kumbaga maging kalakaran. Pero tayo naman ay naniniwala na yung justice system natin ay maayos sana na mai-implement, mai-enforce para mapanagot kung sino man ang dapat managot at kung makukulong man ay totohanan na makukulong. Father, time and again, and history has proven this, no? Usually, pag namamatay na ang interest ng media sa isang controversy, medyong pati yung justice system natutulog ng konti, no? Ano po ang advice ng CBCP sa mga faithful po to keep the flame alive and watching against all these anomalies? Well, ngayon, ang panawagan ay lumabas tayo. Ibig sabihin ng lumabas, makisangko tayo, magkaroon ng noise barrage, magkaroon ng prayer vigils, magkaroon ng candle lighting, magkaroon ng bell ringing, magkaroon ng circles of discernment, gamitin natin yung mga pagbibigay ng mensahe para tuligsain natin yung mga gumagawa ng kabulasugan sa lipunan o di kaya sa gobyerno. So ang daming pamamaraan. So hopefully yung mga pamamaraan na to ay makapukaw din sa damdamin at isipan, hindi lamang ng mga kawatan, kundi ng mga Pilipino. Pero alalahanin ninyo, yung mga binanggit ko naman na yan, ay walang police power yan So nasa gobyerno pa rin talaga ang, kumbaga, magpapapanagot. Ando dun sa kanila yung korte, yung judicial system. So gobyerno talaga ang dapat na gumalaw ng totohanan para tuluyan na mapanagot yung mga taong ito. Kasi ulitin ko, yung mga binanggit ko na yon ay moral suasion. Right. Hanggang dun lang kami. Pero yung CBCP po, meron pang nag-organize ng prayer vigils or mga special masses for prayer for corruption? Hindi po CBCP nag-organize siya. Ang nag-organize po niyan yung mga parokya o di kaya yung iba't ibang mga grupo katulad ng civil society organizations. Sila po yung mga nag-organize nito. Ang ginawa lang naman po dito ng CBCP, nagpalabas nga ng pastoral letter para magbigay ng guidance. Right. At yung guidance na yun, yun ang sinusunod ngayon ng iba't ibang mga faith-based communities at ng mga parokya sa buong Pilipinas. Okay. Father, sabi niyo nga po kanina, gobyerno pa rin at the end of the day ang dapat manguna sa ating fight against corruption. At the rate that this is going through its appointment at pagbuo ng mga independent commission for infrastructure, etc., do you think that this government is going to the right path that we want to go pagdating nga po sa paggalaban sa korupsyon? Well, at least may ginagawa sila. Kumpara mo yan sa walang ginagawa. At least ngayon tahasan nila na binanggit na merong nangyayaring korupsyon at meron naman silang hakbang na ginagawa. Yun nga lang, nung binanggit ko din na gobyerno talaga ang dapat manguna dito, hindi nangangahulugan na yung tao nga ay magsasawalang kibo o di kaya magiging complacent dahil meron ng ginagawang investigation. The more na ang mga Pilipino ay dapat na maging mapagmatsyag, dapat na maging masigasig, para kahit na yung mga nag-iimbestiga, hindi rin tatamarin. Binanggit niyo kapag wala ng media coverage, kumbaga nananamlay din. Hindi dapat gano'n. Kahit wala ng media coverage, kahit wala ng media mileage, kahit wala ng napapakinggan o napapanood sa television, usapin ito ng pagnanakaw, usapin ito ng injustice, kinakailangan may gawin tayo, hindi lamang ang gobyerno, kundi ang ordinaryong mga Pilipino, talagang magtulong-tulong para masawatan natin yung ganitong kabulukan na nangyayari sa ating lipunan. Alright. Father, last question na po on my side. Kasi I remember during the Senate hearing, yung sila Bryce Hernandez and yung mga kasama niya, nagkaroon po, nabalitaan doon na nag-donate din po sila sa mga sa parish sa Bulacan. And I think I heard a report na itong parish na to ay isinole yung dinonate sa kanila na truck. So sa hanay po ba ng CBCP, are we encouraging other parishes to do the same? Na kung meron pong mga nag-donate sa kanila dito po sa mga tag personalities na maaaring galing po sa korupsyon, ay kailangan ibalik? Wala naman kaming wala naman akong nalaman na pinababalik ng CBCP. Alam niyo, ang But what is your stand on that, Papa? Ang mga parokya na yan o di kaya mga diocese na yan, marunong naman sila mag-discern. Kaya pinapaubayan natin sa kanila. So kung meron ng gumawa nito, we laud the effort na ibalik. So hindi ko naman sinasabi na ganun lahat gawin ninyo. Pero ang ibig sabihin lang dito, meron naman silang discernment, nag-uusap-usap naman sila ng kanilang faith-based communities, ng mga parishioners nila, yung pastoral council nila. So silang dapat magkaroon ng communal discernment at communal decision.
Kasi sa labas naman ng CBCP sa mga pangyayaring yun eh. Unang-una, hindi naman nila alam kung talagang itong mga taong ito na nagbibigay ng donasyon, sangkot ba talaga sa katiwalian. So in good faith naman yun. Ngayon, meron na tayong hindsight, sila na nga yung magdi-discern kung sino man yung napagbigyan yan. Kung sino man yung tumanggap ng donasyon. Right. Okay, unfortunately, we don't have much time. Maraming salamat po sa inyong oras. Father Jerome Siciliano, Executive Secretary of the Episcopal Commission on Public Affairs of the CBCP. Maraming salamat po. All right, before we let you go, I'd like to leave everyone with a quote. Nothing changes if nothing changes. The first step is always the hardest, but it's also the most important. Take that first step. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.